Ako nga po pala si Angel Bardilas Pilapil, ang inyong tagapagtalakay sa oras na ito. Panibagong araw, panibagong aral na naman ang ating tatalakayin. At ngayon, ang aking parte ay may paksang tungkulin ng wika bilang isang instrumental. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Nais ko sanang ihanda ninyo ang inyong panulat at kwaderno upang maitala ang ating aralin na tatalakayin. Ang bawat individual ay may mga tungkulin. Gaya na lamang ng isang guro na may tungkulin na tayo ay turuan ng kanilang kaalaman upang tayo ay mapaghanda sa ating hinaharap. Maging ang ating mga magulang. Sila ay may tungkulin na tayo ay pag-aralin, turuan ng magandang asal at may takot sa Diyos. Tayo mga anak naman ay may tungkulin na mag-aral ng mabuti upang tayo ay maging handa sa ating haharapin. Alam nyo rin ba na ang wika ay may tungkulin din? Halina't ating alamin kung ano ang mga ito. Arat na! Ano nga ba ang iba't ibang tungkulin ng wika na tumutugon sa pangangailangan ng tao? Ayon kay Michael A.K. Halliday, ay may 7 tungkulin ng wika. Ito ang interactional, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo, heuristic, at informative. Sa obserbasyon ni Halliday, nabubuo niya ang 7 tungkulin ng wika batay sa iba't ibang yugto ng paggagamit ng isang bata. Napansin niya na ang isang bata ay may hakbang-hakbang na yugto ng kakayahan sa paggamit ng wika. Samantala, ang nakatatanda ay may kakayahan ng ilapat ang maraming tungkulin na ito. Nagsisimula ang isang bata sa yugto na ginagamit niya ang wika kapag nagpapahayag siya ng pangangailangan, natutungo sa pag-uutos at kokontrol sa mga tao na nasa kanyang paligid hanggang sa may sapat na siyang kakayahan para magtanong-tanong upang tumuklas. At ating pagtuunan ng pansin ang tungkulin ng wika bilang instrumental. May instrumental na tungkulin ang wika kung layunin nitong makipagtalastasan para tumugon sa pangangailangan ng tagapagsalita. Ginagamit ang wika para tukuyin ang mga preferensya, kagustuhan at pagpapasya ng tagapagsalita. Sa aktual na karanasan, karaniwang instrumental ang gamit ng wika para sa paglutas ng problema, pangangalap ng materyales, pagsasadula, at panghihikayat. Kailangang gamiting mabisa ang instrumental na gamit ng wika sa pamamagitan ng paglilinaw at pagtitiyak ng pangangailangan, naiisip at nararamdaman. Halimbawa, alin sa dalawang pahayag ang naglilinaw ng mensahe na ninanais ng makipaghiwalay? Unang pahayag. Sa palagay ko, kailangan na nating magpahinga muna. Ikalawang pahayag. Sa akin, gusto ko munang makipaghiwalay. Sa unang pahayag, hindi mabisang nailapat ang instrumental na gamit na tungkulin ng wika sapagkat hindi ito naglilinaw ng tiyak na kagustuhan at pangangailangan ng tagapagsalita. Hindi gaya ng ikalawa na may tiyak na gamit ng pagpapahayag na gusto ko upang sapat na makatugon sa hinihingi ng tagapagsalita. Sa kabilang banda, maaari ring maituring na mabisa ang pahayag kung ito ay ginamit sa angkop na sitwasyon at layunin sa pakikipagkapwa. Sa instrumental na tungkulin ng wika, ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari o maganap ang mga bagay-bagay. Pinababayaan ng wikang paggalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. Maaaring humiling ang mga tao ng mga bagay at maging dahilan ng paggawa at pagkaganap ng mga bagay-bagay sa paggamit ng mga salita lamang. Narito ang ilang halimbawa ng instrumental na tungkulin ng wika. Ito ang mga bigkas na ginaganap o performative utterance.
tulad ng pangalan o pagbabansag, pagpapahayag, at pagtataya. At ang iba pang halimbawa ay ang pagmumungkahi, paghihikayat, pagbibigay panuto, pag-uutos, at pagpilit. Ginagamit din ang wikang instrumental kapag tayo ay susulat ng liham sa ating guro tuwing tayo ay liliban sa klase. At kapag ang guro ay sumulat sa pisara upang ibigay ang takdang aralin ng mga mag-aaral sa pagtukoy na nais bilhin ng damit sa isang mall at maging pag-order ng pagkain sa isang restaurant. Ginagamit din natin ang wikang instrumental kapag tayo nag-uutos sa ating kapatid. Ito rin ay ginagamit sa tuwing tayo ay nagmumungkahi sa isang pagpupulong sa klase. At maging paghihikayat ng ating produkto sa mga mamimili. At marami pang iba. May dalawang katangian ng instrumental na gamit ng wika. Una, instrumental bilang wika ng paghihikayat. Pangalawa ay instrumental bilang wika ng patalastas. Ang instrumental bilang wika ng paghihikayat. Ito ang paggamit ng wika ng isang tao upang paganapin at direkta o didirektang pakilusin ang kausap niya batay sa nilalaman ng mensahe. At sa ilalim nito ay merong mga kategorya ng bigkas pagganap. Meron tayong literal na pahayag o loksyonaryo. Ito ang literal na kahulugan ng isang pahayag. Kung ano ang kahulugan o sinabi ay yun lamang ang gustong iparating ng tagapagsalita. Ikalawa ay pahiwatig ng konteksto ng kultura at lipunan o iloksyonaryo. Ito ay kahulugan ng mensahe batay sa kontekstong pinagmumulan ng nakikinig at tumatanggap nito. At pangatlo ay ang pagganap sa mensahe o perlokusyonaryo. Ito ang ginawa matapos mapakinggan ang natanggap na mensahe. Ito ang pagtugon sa hiling. At ngayon, dadako na tayo sa ikalawang katangian ng instrumental ng wika. Ito ang instrumental bilang wika ng patalastas. Ginagamit upang maipakilala ang isang tao, produkto, serbisyo o pangyayari upang tumatak sa isipan ng mamimili na dapat niyang tangkilikin. Ito ang tinatawag na tagline. Halimbawa, Max Restaurant, sarap to the bone. Globe Telecom, abot mo ang mundo. Alaska Milk, wala pa ring tatalo sa Alaska. Pure Gold, always mura, always bago, always may promo. Always panalo. Jollibee, bida ang saya. Ipinalalagay ni Bronislaw Malinowski na ang wika ay refleksyon ng panlipunang pangangailangan at konteksto. Ibig sabihin, ang silbi at tungkulin ng wika ay nalilikha alinsunod sa papel na ginagampanan nito sa isang partikular na kultura. Halimbawa, may mga salita sa Pilipino na sensitibong ginagamit bilang konsiderasyon sa kultural na aspekto ng pakikipag-ugnayan. Gaya na lamang sa pag-uutos. Gumagamit tayo ng paki bilang pagpapakita ng paggalang at mabuting pakikitungo sa ating kausap. Halimbawa, kung nais mong utusan ang iyong nakababatang kapatid na kuhanan ka ng litrato habang ikaw ay nagbabasa ng libro, ang sasabihin mo sa kanya ay, "Joy, pakikuhanan mo nga ako ng litrato habang ako ay nagbabasa ng libro." Ginamit mo ang salitang paki bilang pagpapakita ng magandang pakikitungo at pakikiusap sa iyong kapatid. Anumang wika ay may kakayahang tumugon sa pangangailangan ng tao. Maging sa lipunang kinabibilangan nito. Ang
wika ay kasama-sama na ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ito ang ginagamit niyang instrumento upang makipagkomunikasyon sa ibang tao at sa paligid nito. Sa anumang bagay o gawain, sa anumang lugar o pagkakataon, ang wika ay lagi na nating ginagamit. Kontrol nito ang ating pag-iisip maging ang ating pag-uugali. Sa wika nasasalamin ang pagtaya ng kamalayan, kalayaan, at kultura ng isang tao. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Naway kayo may natutunan at ito ay baunin sa inyong puso't isipan. Hanggang sa muli, magandang araw, paalam!